isang barangay na puro aswang ang nakatira. Sa liblib na bahagi ng Visayas, may isang barangay na halos walang nakalamang makakarating. Tinatawag itong Barangay Lubid. Pero sa mga matatanda at mangkukulam, ang tunay na pangalan nito ay Barangay Lubi-Lubi, isang lugar na matagal ng pinaniniwalaang pugad ng mga nilalang ng dilim. Simula ng kababalaghan. Si Marco, isang dokumentaristang vlogger na mahilig sa mga kababalaghan, ay nakatanggap ng isang sulat na walang pirma. Nakasulat lamang sa papel. Open quote, "Kung gusto mong makita ang tunay na mukha ng gabi, puntahan mo ang Barangay Lubid. Pero tandaan mo, huwag kang lalabas pagsapit ng alas 9 ng gabi." Close quote. Sa kabila ng babala, naengganyo si Marco. Bitbit ang camera, drone, at lakas ng loob, bumiyahe siya patungong Lubid. Makipot ang kalsada at habang papalapit siya, unti-unting nawawala ang signal ng cellphone at GPS. Pagdating niya sa barangay, sinalubong siya ng tila katahimikan, walang ingay ng motor, walang mga batang naglalaro. Lahat ng bahay ay gawa sa kahoy, parang hindi naramdaman ng lugar ang modernong panahon. Lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod at nagtanong, "Anong ginagawa mo rito, iho? Hindi ka taga rito." Nagpakilala si Marco at sinabi ang layunin niya. Tumango lang ang matanda. "Huwag kang alis sa tinutuluyan mo kapag dumilim. At huwag kang titingin sa bintana kahit may kumatok o tumawag sa pangalan mo." Menjia palatandaan. Unang gabi pa lang ni Marco sa isang inuupahang kubo, ramdam na niya ang kilabot. Eksaktong alas 9, biglang bumigat ang hangin, humuni ang mga ibon ng kakaibang tunog at parang may mga paa nagmagapang sa bubong. May narinig siyang sigaw ng batang babae. Sinundan ito ng iyak ng sanggol. Ngunit nang sumilip siya sa labas, wala siyang nakita. Lumingon siya sa salamin at biglang napansin ang sariling anino, may buntot siya. Kinabukasan, tinanong niya ang ilan sa mga taga-barangay. Lahat ay tila isa ang sagot. Open quote, "Laging may nawawala rito. Pero hindi na hinahanap kasi baka mas makita mo pa sila, iba na ang anyo." Close quote. Tunay na mukha ng mga taga-barangay. Unti-unting naisip ni Marco, wala siyang nakikitang matanda o bata sa araw. Tanging mga kalalakihang tila magkakamukha at kababaihang walang anino tuwing tanghali ang nakakasalamuhan niya. Isang gabi, lumabag siya sa babala. Sumilip siya sa bintana. At doon niya nakita ang mga kapitbahay niyang hubad ang katawan, mahaba ang dila, may matutulis na kuko at lumilipad kang pak-pak-pak ng paniki. Isa-isang lumapit ang mga ito sa bahay niya, sinisilip ang bawat butas. May isang aswang na babae ang biglang nagsalita, "Marco, lumabas ka na. Gusto ka naming makasama habang buhay." Tumakbo siya sa likod ng bahay at sumakay sa motorsiklong pinaparada niya. Pero bawat kanto ng barangay, parang paikot-ikot lang, parang paulit-ulit ang daan. Hanggang sa may narinig siyang boses ng matandang lalaking unang sumalubong sa kanya. Ang Barangay Lubid ay hindi mo basta-basta malalabasan, kailangan mong sumanib. Pagtatakas. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang gamitin ang drone. Itinataas niya ito hanggang sa lumampas sa ulap. Doon lang niya nakita. Ang buong barangay ay nakapaloob sa isang hugis bilog na anino, isang uri ng enkantadong kulungan. Sa isang lumang simbahan sa gilid ng barangay, nakita niya ang altar na may imahe ng isang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop, ang itinuturing nilang patron. Sa ilalim ng altar, may lumang aklat na may orasyon para makaalis sa lugar. Sa pamamagitan ng dasal at paggamit ng asin, bawang at dasal mula sa aklat na gawa ni Marco ang ritual. Pagkalaya o hindi. Nang sumunod na araw, bigla na lamang siyang nagising sa labas ng barangay. Ligtas. May mga dumaan na driver ng habal-habal at kinupkop siya. Pero mula noon, tuwing gabi sa kanyang bahay sa Maynila, may naririnig siyang kumakatok. Pareho pa rin ang boses. "Marco, lumabas ka na. Di ka pa rin namin nakakalimutan. Kung makatanggap ka rin ng sulat na walang pirma, huwag mo nang alamin kung saan galing. Baka hindi ka na makabalik." Abangan ang susunod na mga kwento sa kwento ng KLTV. Kwentong Kababalagan.